Hindi pwede na ang ideklara nyo lang na persona non grata ay yung deputy spokesperson. Ang sabi nila, team kami rito eh. Ayun. Mas maganda dyan, ideklara nyo yung mismong ambassador namin. Lahat na. At kami lahat dito. Sige, di tuloy nyo. Marurunong naman kayo. Di ba? Senador Kiko Pangilinan, sir, tuloy nyo po. Go. Di ba? Senadora Risa Ontiveros, sir, go. Tuloy nyo po yan. Sige. Oh, pinupush na namin kayo. Di ba? Sige nga, porbahan pa mo. Di ba? Hindi, kung minsan kasi siguro, Tignan nyo kung ano magiging epekto sa inyo. Di ba? ang nagsalita naman talaga nito si Senate President Tito Soto eh. Oho. Siguro- Sige, yung kanilang, pati yung resolution na pinonte, ang Ayun ponente pa, Nelson. parang ganun. Si Kiko Pangilinan, Senador Sabagay. Kiko Pangilinan. Hindi naman Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta kagad tayo mga kababayan. Pag-uusapan natin at ang tatalakayin natin sa pagkakataong ito ay tungkol po dito sa usaping China at dito sa resolusyon na ginawa ng Senado tungkol sa pagkondena ng Chinese Embassy's statements versus sa Philippine official mga kababayan. At dito mga kababayan, tatalakayin ito sa programang Saganang Mamamayan sa Net25 News and Information ang tungkol dito mga kababayan. Alam nyo, tinitignan ko kanina lahat ng mga gamit na nasa akin. Halimbawa ito. Tinitignan ko itong mga ginagamit ko ngayon. Sa pagkakataong ito yung mga ginagamit ko ngayon sa paggawa ng content, mga kababayan. Alam nyo, lahat ng nakatatak dito, made in China lahat, mga kababayan. Wala pa akong nakitang made in the Philippines dito, mga kababayan. Puro lahat made in China. Ano po ibig sabihin yan? Matindi po ang pangangailangan talaga natin sa bansang China sapagkat halos lahat ng ating ginagamit mga kababayan, kung inyong mapapansin, kahit kayo, tingnan ninyo, karamihan ay nagmumula sa bansang China. Kaya hindi dapat na awayin mga kababayan. Hindi dapat awayin. Sa halip, pag-usapan ng maayos, kung mayroong mga bumabangong mga sigalot o kaya problema, bumabangong mga hindi pagkakaunawaan, pwede naman pong pag-usapan. Opo, pwede naman pong pag-usapan yan at nadadala naman po yan sa diplomasya mga kababayan. Hindi yung babara-bara ka. Kung ano-ano yung sinasabi na hindi naman pinag-iisipan. Katulad nitong mga senador na akala mo'y ang tatapang. Oo. At pinapersona ng grata na ang mga opisyales ng China, lalong-lalo na po dito sa spokesperson, mga kababayan, hindi ito nag-iisip mga kababayan. Sino pong hindi nag-iisip? Itong mga opisyalis, hindi ng China, bagamat hindi natin naman ipinagtatanggol dito ang mga opisyal ng China dahil sa ginawa po nilang kung sakasakali man, meron silang nagawang pagkakamali laban sa ating mga opisyalis sa ating bansa, hindi natin pinagtatanggol dito ang China mga kababayan. Ang sa atin, kung may mga ganong mga problema, ay pag-usapan. At mayroon pong dapat na nakikipag-usap dyan. Ang problema po kasi, etong mga senador at iba't ibang mga tao, akala mo sila na po ang bumubuo na ang Department of Foreign Affairs, mga kababayan. Senador ka na, ang gusto mo ikaw pa ang sumasaklaw sa kapangyarihan ng Department of Foreign Affairs, mga kababayan, na sila sana dapat ang nakikipag-usap tungkol sa mga bagay-bagay na yan, mga kababayan. Kung mayroong mga problema, ganun sana dapat. Hindi yung idideklara mo, gagawa ka ng resolusyon na kukondenahin ang mga opisyalis ng China dahil sa
may masama silang sinabi tungkol sa mga opisyal na hindi mo naman alam ang punot dulo kung bakit sila nagsalita at nagalit, isang malaking pagkakamali at isang maling hakbang po yan, mga kababayan. Kaya ang mapapanood nyo po sa pagkakataong ito, mga kababayan, liliwanagin. Gaano ba kahalaga na dapat ay mapanatili ang ating ugnayan o kaya pakikipagkaibigan sa ating karatig bansa katulad ng China, mga kababayan? Oo, at sino-sino ba ang dapat na makipag-usap kapag may mga ganyang mga problema o bumabangong mga suliranin sa pagitan ng China o kaya ng ating bansa, mga kababayan, at sa ating mga karatig bansa kung may mga problema? Oo, dapat bang makipag-away? Dapat ba ay magtapang-tapangan katulad ng ginawa nila Kiko Pangilinan, Tito Soto, at Risa Hontiveros na akala mo ay ang tatapang na humarap? Pero sa flood control scandal ay walang masabi, mga kababayan? Ganun ba yun? Kaya mga kababayan, itong video na mapapanood nyo po ngayon, mga kababayan, pagtiyagaan nyo po ito. Marami po kayong matututunan dito sa pagtalakay ni Kuya Nelson at ni Kuya Jen Subarjaga, mga kababayan, tungkol dito sa usaping China at sa pagkundina. Yung paggawa nila ng resolusyon na kinukundina ng Chinese Embassy yung naging pahayag ng China laban sa mga opisyalis sa ating bansa, mga kababayan. Ano ba talaga ang dapat na gawin? Sinong dapat humarap? At ayon na rin sa palasyo, anong sinasabi nila tungkol sa bagay na ito? Eto mga kababayan, panoorin natin ng sabay-sabay ang video ito. Ayan. Bago lang tayo nagprograma, Nelson, isang kababayan natin na balik-balik sa China. May negosyo. May negosyo doon. At siguro walang isang buwan na hindi siya pumupunta, as in once a week. Nasa China, nagtitingin ng mga bagong technology, etc. etc. Yung mga manenegosyo niya. At ang kasama niya doon, nakakasabay niya, iba't ibang nasyonal sa buong mundo. Na, kasi wala naman talagang source eh. Walang ibang Doon source. na talaga sa kanila. China lang talaga. Ay, Nelson. ano sabi niya? Anong observation Sabi niya? niya, nagtataka nga ako para mga siraulo mga pasabi. Ganun pa ang termino. Para yung mga, sino ngayon ang maglalakas loob na makipag-away sa China? Tayo pa ba ang Pilipinas? Sabi gano'n. Tama. Oo. Sabi ko, inisip ko, mukhang may punto naman siya. No? Ay mga bansang mayayaman anya, nakikiusap, lahat ng bago nandun. Tapos tayo, aawayin natin. Teka lang, may bago ba ngayon sa China? At saka yung kanilang embassy? Mukhang may masakit na mga pahayag kasi itong mga nakalipas na araw. Hindi, natatanda mo, di ba, na ipinload ni Senate President Tito Soto na deklarang persona non grata yung isang deputy spokesperson. Ayun, deputy spokesperson, si Go Away ba yun? Go Away. Go away. Go Away. Kasi ay sagot ng sagot di ba? Oo. Sabi, bakit sagot pa ng sagot ito? Pati nga si Senadora Risa Hontiveros. Siya nga nagsabi. Ayun, oo. Kaya ipinload nila na baka siguro i-persona non grata natin yan, ideklara natin. Oo. At kinabukasan, ang director sumagot na, yung mismong spokesperson na. Kasi hindi na yung deputy. Galing pala ng China, kaya wala rito. Kaya hindi siya nakakasagot. Wala yung mismong spokesperson. Kaya nung bumalik siya, dito na ako na ang sasagot. Ayun. Ang sabi niya, Jen, hindi pwede na ang ideklara nyo lang na persona non grata ay yung deputy spokesperson. Ang sabi nila, team kami rito Ayun. Mas maganda dyan, ideklara nyo yung mismong ambassador namin. Lahat na. At kami lahat dito. Kasi ang spokesperson naman, Nelson, ito ng practice talaga ito. Tagapagsalita. Hindi ka magsasalita kung hindi asa sa ngayon na ponente mo. Totoo. Di ba? Halimbawa, tayo Tatanong mo spokesperson. muna. Ay, siyempre. Bago, lalo ang embassy yan Ang may go signal dyan, ang talaga ang may pagsang-ayon, ay yung kanyang ambassador. Yun ang kanyang ponente. Di ba? Kung ako, may depresya ako spokesperson, deputy pa nga lang ako Tapos ilalabas ko yung statement tayo na walang pagsang-ayon ng aking mga boss, malabo yun, lalo sa diplomatic community. Di ba? Sabi nga dito, I think there is no need to go through such trouble. They could simply declare Ambassador Jing Xuan persona non grata. Ayun. That would be the most straightforward approach. As ambassador, he bears responsibility for all words and actions
of the Chinese embassy. Ang nagpalabas ng pangalan, yung mismo ng spokesperson. Yes. Huwag na yung deputy, parang ang ibig sabihin, huwag na yung deputy. Yung di mismong ambassador na namin, deklara na ninyong persona non grata. Buo na. Ba't nyo naman nasabi yan? Ang sabi niya kasi, Oh. marami na daw pinagdaanan nitong Chinese ambassador dahil sa 29-year na Oo, diplomatic career nito, Oo. yung 23 years sa US siya. Yes. Bago siya napunta sa atin, galing siya ng US, deputy nga siya doon. Oo, doon daw mga extremely difficult moments in China-US relations ang kanyang Sinalamuha. Oo, sinalamuha. Oo. US Congress, hundreds of anti-China bills or resolutions were introduced a year. Daan-daan. Ibig sabihin, hindi bago sa kanya ito. Yung ganitong mga sitwasyon pala. No? Oo. Kaya ang sabi nila dito, if anyone intends to declare any Chinese diplomat persona non grata, Oo. please do include myself and the entire 12-member media Yun. affairs and public diplomacy team. As a team, we stay or live together. So sa madaling salita, lahat na kami. I-persona nung grata nyo na, ba't pa isa-isa lang? That said, rest assured that even if the embassy were to be closed, Oh. we would continue without hesitation to push back slanders and smears against China through various channels. Ayan. Sabi ng mga kapampangan niya, Nelson, Oo. subukan tamo ng mabalo. Oo. To. Sabi nga nila, sige, Subukan nyo, di gawin nyo. ipasara nyo, pero hindi pa rin kami titigil. Ay, di sige nga. Oh. Ang sabi naman ng DFA, Oh. may reaction din sila dun sa persona ng garata eh. Ang sabi ng DFA, Ito yung reaction na sa Senado. Oo. Oo. Yung napabalitang persona non grata, sabi ng DFA, yan hindi yan basta-basta Hindi dinedeklara totoo dapat. yan, Oo. oo. Yan ay last resort. Kahuli-hulihang na yan. Kumbaga, nagawa mo na ang lahat ng kaparaanan. Oo. Oo. Pinakahuling na yan. Pinakahuling hakbang mo na. Kumbaga, talagang sukul na sukul ka na. Kaya ka lang magdedeklara ng persona non grata. Oo, yan daw po ay serious diplomatic step with major consequences, Oo, tama. including possible reciprocal actions. Ay, tsak yun. Ano yung ganti, di ba? Magre-react ang bansang China dyan kapag ganun. The DFA says such decision should be carefully considered and handled through dialogue Oh. and consultation to protect the Philippines' national interest. Ayan. Hindi yan Sige. basta-basta. Sige, di tuloy nyo. Marurunong naman kayo. Di ba? Senador Kiko Pangilinan, sir, tuloy nyo po. Go. Di ba? Senadora Risa Ontiveros, sir, go. Tuloy nyo po yan. Sige. Pinupush na namin kayo. Di ba? Sige nga, porbahan pa mo. Di ba? Hindi, kung minsan kasi siguro, Tignan nyo kung ano magiging epekto sa inyo. Di ba? ang nagsalita naman talaga nito si Senate President Tito Soto. Eh. Oho. Siguro- Hindi, yung kanilang, pati yung resolution na pinonte, ang ponente, Ayun pa, Nelson. parang ganun. Si Kiko Pangilinan, Senador Sabagay. Kiko Pangilinan. Hindi naman pumasa yun dahil hindi siya ng ayunan ng maraming senador. Pero pinirmahan ng 15 yun, di Yun ba? nga, tapos nilabas nila publicly. Oo. No? Kasi ang gusto nga nila, ang naging huli lang naman, Nelson, pagdebatihan natin sa plenaryo, pag-usapan natin ito. Di ba? Pero good as approve yung resolution. Eh. Sa bagay. Di ba? Pero ang sabi mo ng DFA, teka, wag kayong makipag siguro ang sabi gusto dito sabihin ng DFA, teka, hindi nyo man trabaho yan eh. Ang sabi ng DFA dito, the department remains in direct communications with the Chinese government on key bilateral and international issues and calls for space to conduct diplomacy effectively. Oho. Parang sabi dito ng DFA, mapangit lang yung shut up. parang gano'n, no? Pwede ba tumigil na lang muna kayo? Ang sabi niya kasi, calls for space. Bigyan ng espasyo yung DFA na silang makipag-usap. Di ba? Oho. Hindi, Tama matatapang, naman eh. hindi, matatapang yung mga senador natin, lalo si Senador Erwin Tulfo. Ang tapang yan, pare ko. Ganun ba? Di ba? Oo, Ede- walang inuurungan yan eh. Hindi, dun, sa Beijing nyo gawin yung ano. O yan, pag-uusap. yan. O, sige. O, tuloy nyo. Sige. Di ba? Magkaalaman tayo talaga matapang kayo. Di ba? Sa bagay. Kasi baka nagsalita lang kayo ng ganyan, hindi nyo alam kung ano magiging repercussion yan. Consequences. Ano ang magiging consequence yan. Di ba? Para bang nakakita lang kayo ng usapang kanto, akala nyo gano'n-gano'n lang. Ano? Hindi, una, nag-asal bata sila eh. Di
Di ba? Pasensya na, ha? Oo nga, Nag-asal bata kayo dyan, pare ko, sir, Oo, ma'am. hindi mo na pinag-isipan. Di ba? O ngayon, kinukol kayo ng Chinese Embassy. Sige nga, Deklaran nyo nga. deklaran nyo nga, gawin nyo nga yan. Oo nga, ano. Di ba? Oo. Di kayo makibungin, putla-putla kayo. Tameme ka. Para bang, sige nga, hawakan mo tenga ko. Sige nga, try mo lang. Sabi Diba? na, bakit ka pumupunta rito, ha? Di ba teritoryo namin to? Sige nga, hawakan mo yung tenga ko. Isama niyo pa isa, yung Justice Carpio. Yan, medyo din, ang tindi din ng banat yan eh. Nagbigay sila ng mga pahayag ito nakaraan eh. Pero hindi yata siya pinapansin ng Chinese Embassy. Ay wala, kasi parang ano lang yan eh. Anong tawag doon? Yung salita na Meron, salita. meron. Parang meron lang yan. Kumbaga sa chess yan, meron lang yan, huwag pansin yan, magugulo ka lang. Pero Kasi yan, kapag incumbent senator ka, at least meron kang ano eh, no? Oo nga. Meron kang posisyon eh. Oho. Meron kang pinanghahawakang kapangyarihan sa gobyerno eh. Ayan. Oo. Ano kaya ngayon na masasabi ni Commodore J. Tariela sa sitwaryong ito? Mukhang siya tuwan-tuwa dyan eh. Ganon? Oo. At tuwa pa siya? Tuwan-tuwa siya dahil sa ang kanyang huling sabi, Oo. hindi, nasasaktan ng China kasi nagsasabi ako ng totoo. Truth hurts. Yun Ganon? yun ang kanyang Yun pa ang statement. kanyang analogy sa sitwasyong ito? Ewan ko lang pagka siya nang saktan kung truth pa rin yung... Matindi ka, sir. Di ba? Paano kung mga Pilipino na ang nasasaktan dahil sa consequences nito? Dahil sa ginawa mo, sir. Oo. Di ba? Truth pa rin ba yan? Oho. Ayan ang problema ho natin. Mukhang... Pati Malacanang eh. Iniiwasan ng issue na ito dyan eh. Ay, totoo. Nang itanong ito sa tagapagsalita ng Malacanang, ang sabi nila, mas makainam ito ang humawak Department of Foreign Affairs. Yan ang sapagat yun naman talagang true channel. Expertise nila. Tama yun. Pinag-aralan nila yan. Kung Tama. paano makikipag-usap sa diplomatic Mabuti na lamang yun ang naging sagot. Oo, Kasi yan ang kung- sagot ni Yusek Claire Castro. Yun, tama. Yusek Claire, tama po kayo. Diyan natin siya pinupuri. No? Yusek Anti-Claire, tama po kayo doon. Pagka may mga ganyang pagkakataon, kasi talagang alam din siguro niya na hindi basta-basta ang consequence niyan. Oho. Di ba? Tama. Pati yung ambassador, ang sabi niya, ako ay hinirang, hindi, yung spokesperson ang nagsabi, ang ambassador ng China, ang naghirang niyan, si President Xi Jinping. Yes. Alter ego niya yan eh. Tapos, nung ito ay dalhin sa Pilipinas, tinanggap yan ng presidente ng Pilipinas. Yes. Pangulong Bongbong Marcos. Tama. Hindi mo naman kailangan ideklara ang persona non grata kung gusto mong palitan ang embassy, ang Embassy ambassador, official, embassy official, madaling gawin yan ng Pangulo ng Pilipinas. Ayun. Susulat lang siya sa ano eh. Oo. Susulat yan through channel. Ibig DFA. sabihin, nasa Pangulong Bongbong ang kapangyarihan para palitan ang sino mang embassy official ng anumang bansa. Kasi may programa ngayon eh. Kapag ka nagpapalitan, di ba, bago, yung aalis, Oo. nagpapaalam sa Papaalam. Pangulo, yung papasok. Yes. Mag-ano din, bahagi ng kursusiya yan sa... Magpapaalam din. Oo. Yes, ganun Pagka talaga. tinanggap, siya na talaga. Oho. So, ang sabi nila, walang epekto yung persona non grata unless sabihin nyo sa presidente ninyo Oho. na palitan ang mga opisyal ng Chinese Embassy sa kasalukuyan. May diplomatic channel din para halimbawa, mayroon talagang, sabi mo na, no, na gumawa ng hindi maganda yung isang opisyal o kaya naman may linlabag sa batas natin na umiiral, pwedeng hilingin yan. Yes. Kasi may mga immunity from suit din yung mga yan eh. Totoo. May mga... Yun ngang embassy office, Oo, yan, hindi teritoryo ng Pilipinas. Kahit na nasa Pilipinas. Diba? Itinuturo Pati yung sasakyan nila dyan. Yes. Yung sasakyan nila, hindi mo pwedeng hulihin ng LTO yan, Hindi. ng MMDA. Oo. May diplomatic immunity Yun yan. ang sinasabi natin. Kaya iba po kasi yung trato sa kanila. At ito ay hindi lang sa Pilipinas at China. Oo. Sa lahat ng bansa sa buong mundo, ganyan Yes. ang trato sa mga diplomat. Totoo. Hindi ba? Alam ng mga senador natin yan, Nelson. Kaso akala lang nila. Hindi natin alam kung alam talaga dyan. Hindi ako naniniwala, alam nila yan. Kasi may Ganun mga ba? nakapalibot na abogado dyan eh. Oo. May mga abogado, alam nila yan. Sabagay, O, di ba? oo. Bago ka magbigay ng pahayag, tsak, alam nila yan. Pero sa kabila nung alam nila, may motibo. May kadahilanan bakit nila ginawa yan. Kasi maingay. No? Yes. Oo. Kung ano man ang motibo nila diyan, tanging sila lang ang nakakaalam. Ang problema, Oo. kinakaladkad ninyo ang mga mamamayan eh.
Oho. Di ba? Kinakaladkad ninyo ang mga mamamayan sa kapahamakan eh. Totoo. Di ba? Ay, nako.